We're soaring high. VCF, we never stop because we are eagles. Ang mga agila ay hindi sumusurrender. Sila ay lumilipad, lalo na pag dumadami ang storm at humihigit ang storm, lalo silang umaakyat pataas. Ganun po ang VCF. Siyempre, patunayan pa po natin yan paulit-ulit. For 25 long years, we've been reaching 195 nations globally. At ang ating South Cotabato, North, South, as far as we could reach down, talagang inaabot natin yan. Dahil yan po ang pulso ni Jesus. The passion of God is to save the lost. The passion of Jesus is to save of those who are lost. So, likewise, our BCF is saving the lost. Are you lost? Then you can come to God. And He will surely give you the way, the truth, and the life. Going back to the right track. Magandang gabi. Ito po ay Taglish at maraming salamat na ang lahat ng mga VCF all over the world ay nakatutok dahil dito po ang inyong direksyon. January is the start. Pag start, ibig sabihin ito po nagbibigay ng direction sa ating 365 days, 1 year for more of Jesus. All right. We praise the Lord. According to the Bible, we clap our hands. We use our feet dancing, hands clapping, and voice shouting. Dahil walang tutulad sa Panginoong Jesus. Kahit ano man mangyari, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, Araw-araw po, you can declare sa araw na to, panibagong simula. may nararamdaman, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan mo, may panibagong simula. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula. Sa taong ito, may panibagong simula. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula.
panibagong simula. Happy New Year! At happy birthday kay Rachel. I hope and trust that you're watching. We say happy birthday to you. And we are so proud of you because you are doing your best in your course. So kami lahat dito sa VCF na pamilya mo ay natutuwa at proud na proud sa iyo. Siyempre, ganun din sa ating mga young people na graduating, katulad ni Lady, gagraduate na rin siya ngayon. So we're so excited for you. At itong ating mga kabataan ay tumitingala din sa inyo. Kaya I'm so excited, ever increasing po ang quality ng VCF. Let's worship the Lord. We deserve to be worshipped. Ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang mga ginawa ng iyong mga kamay, buong katapatan. Biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ng tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ng tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aanay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nababago, tapat kailanman. Tapat ang Panginoon. Siya ang nagpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masasama. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ng tunay sa bawat araw.
Diyos. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aanay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aanay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Dapat kailan pa Sapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. There's a call for unity in Christ. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, na kayo nga, ang katapatan ninyo ay siyang nagdadala sa amin hanggang ngayon. For 25 long years po ng ministering ito, tapat kayo, kaya naging matapat din po kami. Maraming salamat. Sa presensya niyo pala ngayong gabi ay napakalaking pagpapala po ang aming matatanggap. Ang inyong salita na magbibigay sa amin ng katatagan, direksyon, proteksyon, maging provision sa taong 2023. Maraming salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po. Siyempre, I have to take the chance na lang next time na kayo mag-testimony kasi kukunti ang oras natin. Dahil ito po ay magiging first direction na ibibigay ng Diyos sa atin lahat bilang BCF. Tayo po ay pamilya, hindi tayo nag-aaway-away. Hindi ko maintindihan yung iba bakit ganun. Ang tingin sa bawat isa ay kalaban hanggang ngayon. So pag religious talaga, hindi siya pwedeng isama sa born again. Ang born again po ay nagagalit sa pangit pero hindi ito nagagalit sa tao. Dahil kapag nagalit ka sa tao, gusto mo siyang patayin, di ba? So dapat magalit tayo sa kasamaan, hindi sa tao. So tonight, binabati ko ang lahat ng mga agila. I consider myself eagle because nakita ko naman ang description na binigay ng Diyos sa akin. For 25 long years, ako po ay hinasa ng Panginoon para maging representative niya. Siyempre, hindi basta-basta maging representative ng Diyos. Hindi nga basta-basta mag-representative ng Pilipinas eh. Yun pa kaya representative ka ng langit. Diba? So, tonight I want you to listen. I want you to open up your heart. All my associate pastors ready for you to really be lifted up. Dahil gusto ng Lord, alis ako para kayo ay itaas. Yung mga trainees natin, tuloy-tuloy lang ang training. Alam nyo, hindi pahabaan ng time. Diba? Napakahaba, ang tagal, matanda na, pero hindi pa rin na-lip up.
Dahil depende po yan sa atin. Ang blessing po ng Lord ay hindi naintindihan ng mga tao. Pag tayo ay born again, ang blessing ng Panginoon ay mayroon ding category. Binless ka ng Lord ng salvation, pero yung mga araw-araw na mga pagpapala, binibigay niya sa mga taong nag-mature. Siyempre, may kapalit. Nag-mature. Inumit mo sa bibig mo yung mga masasama, mga salitang hindi maganda. Please, huwag mag-text kapag nagasimba kayo. Hindi mag-text, ha? Okay, so we go straight to the word. Ito po ang simbahan na righteousness ang dala. Kapag righteousness ang dala, lahat tayo ay patas. I consider myself as a learner. Disciple ako ni Kristo, lahat tayo ay disciple. Nagkataon lang na ako ay mas nauna sa inyo. Bilang tao, natutuwa tayo sa pagkamatay ng aking tatay dahil ang daming pagbubukas sa akin, sa inyo din. Di ba? Nabuksan ba ang ating mga spiritual na pangunawa na ang tao ay talagang mamamatay, na ang time natin dito ay hindi magtatagal, na ikaw ay dadaan sa pagka-children, whether you like it or not, kaya i-enjoy mo yung binigay sa'yo ng pagkakataon na maging bata. Ikaw ay magiging teenager, i-enjoy mo rin yan dahil you cannot stop the time, you cannot preserve your teenager. Being a teenager, hindi mo ma-preserve yan. Hindi ka manatiling teenager. Kaya bawat stages ng buhay dapat ini-enjoy. At kapag naunawaan natin, ikaw ay naging auntie, uncle, balang araw ikaw ay maging parents, balang araw ikaw ay magiging lolo, lola. Lahat yan na stages ay talagang dadaanan ng isang tao. You cannot hold it. Kaya kailangan lang acceptance. Yung iba naman, 70 plus na bata pa rin ang ugali. So sad. Dahil kapag hindi tayo nag-mature, maiiwan tayo at puno tayo ng sama ng loob. Dahil hindi natin maintindihan ang ating mga sarili, hindi rin tayo naintindihan ng ibang mga tao. Lalo na yung hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ikaw, nakakilala ka kay Jesus, dapat naman sa'yo ay pinaalam na sa'yo ni Jesus na lahat na yung stages na daan tayo. So frustrated ka kapag hindi mo na-enjoy yung pagka-teenager mo. Pilit ka kasing maging ama agad. Edi siyempre hindi mo na-enjoy. So, paulit-ulit na lang ng story ng isang humanity dapat po nating pinag-aralan. Thank God sa Bible dahil nagbigay ito ng information. At na-realize natin, hindi natin mapigilan ang kamatayan. Katulad ng tatay ko, good enough for him, nakaabot siya ng 80, bonus yon. Pero hindi rin maganda na tumagal ka sa sakit dahil ayaw naman ng Lord na maging masakitin ka. Kaya nga gusto ng Lord, sumunod ka lang sa Kanya. Hindi ka kasi sumunod. Hindi sumunod yung tatay ito, hindi nagsabong. Hindi sumunod na hindi nagsigarilyo. Lahat ng consequence na hinaharap natin ay dahil yan sa ating mga desisyon. Naintindihan po ba natin? So understanding is power. Paulit-ulit ko yan sinasabi. For the year 2023, I recognize and celebrate you, eagles. Pag nakaramdam kayo na eagles, confirm sa inyong pastor. Pag agila kayo, mahirap kayo talunin. Kaya nga may pagsasanay, may test and try out. Kapag hindi ka makapasa, ay talagang manok ka. Madali kang ihawin at ihawin ni Satanas. Pero pag agila ka, mahirapan ang kalaban sa iyo. Dati tayo ang nahirapan sa kalaban. Pero dahil sa pagsasanay, training, equipping, empowering you, training you in a way that you should go according to the chief eagle who is Jesus, ay mahirap na kayong tumbahin ni Satan. Come on, give him a clap offering.
May kasama pong warfare itong aking mensahe ngayong gabi. We title this tonight, lahat ng mga eagles, ini-recognize ko kayo talaga. Kung hindi ko man kayo mabanggit ng paisa-isa, huwag magsama ang loob nyo. Pero nandito kayo, listado kayo sa langit at sa lupa. Lahat ng inyong binibigay dito ay well accounted for. Managot po ako sa Diyos ng mga bawat sintabo na binibigay nyo dito. Dahil ako ay hinirang ng Diyos na magtanggap ng pera ninyo. Si Jesus naman ang magtanggap ng inyong pananampalataya. Sa langit po walang pera, kaya dito nilalagay ang pera. With the purpose, na ang purpose natin ay to reach out many people just like us para maging kabahagi at maging kapamilya ng Diyos. Ang target ni Jesus ay mag-build ng pinakamalaking pamilya. Ang goal natin is to be like Him kasi yun ang ating requirements para maging kasapi tayo ng pamilyang pinakamalaki sa buong universe ay ang pamilya ni Jesus. Pumunta siya rito para himukin ang lahat ng taong magbalik loob sa Diyos at upang tayo ay maging isa. Elohim, kaya ang karakter ng Diyos ay oneness. Isa siya sa sarili niya. Walang away, walang division, walang faction. Yan ang ugali ng ating Ama. Maraming nagsasabi, unity is the secret of happiness and success. Ngunit hindi naintindihan ano bang klaseng unity yan. Ang unity na tinutukoy ng Diyos ay maging united ka sa sarili mo. Kapag united ka sa tatlong bahagi ng iyong katawan, ang part ng katawan mo ay may body, may soul, at saka, kaya ang tawag is body, soul, and spirit. Yan ay tatlong compartments ng inyong pagkatao. Kapag nag-unite yan, matatag ka. Pag hindi yan nag-unite, gusto mong sumunod, hindi mo magawa. Kasi hindi nag-unite yung katawan. Natutulog dahil sobrang kain. Natural, hindi siya mag-unite. Kaya mayroong faction. Kaya ang Diyos natin ay nag-establish ng kanyang sample. Template natin is si Jesus. Siya ay tao din katulad natin. Napakaklaro po talaga. This year, I want you to focus in this. The Word of God for this year, this 2023, this is your year, and the Lord shall command the blessing for His people. The Lord shall command the blessing for His people. Kailangan po natin i-identify yung blessing. Ang blessing ay hindi po kahit kanino lang. Ang blessing ay binigay ng Diyos sa kanyang tao. Ang tanungin mong una, tao ba ako ng Diyos? Tao naman ako pero ikaw ba ay maka-Diyos? Kaya nga, godly ang tawag doon. We are like Christ. The goal of humanity is to be like Christ. How are you going to be like Christ? You should follow Jesus. That's why may tinatag siyang discipleship training. Yung iba ayaw. Magsimba late, tapos pakita lang. Tapos hihingi lagi ng prayer. Parang ganun po sa 5 virgins. Yung 5, nagkandahirap para mapuno yung kanilang oil. Yung another 5, lang. Total, pag humingi ako ng oil, may magbibigay. Yung wise na virgin, hindi namimigay dahil tamang-tama lang din sa kanila ang oil nila para sa kanilang pag-wait sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ang blessing ay hindi po katulad ng makamundo. Ang blessing po ay pinapagkaloob ng Diyos sa taong sumunod. Ay, bless kami kahit hindi ka sumunod. Oo, kasi ganyan si Lord, grace. Tingnan mo na mali-mali na po yung mga definition natin. First, you must be born again. Kasi pag hindi kayo born of the Word of God, hindi nyo siya tinanggap. Katulad ng relasyon, kailangan merong transaksyon. Hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos, Ama,
kung walang kang Jesus dahil ang transaction niya sa John 3:16, binigay niya, tinanggap mo ba? Kung tinanggap mo daw at sinunod, ay bibigyan kanya ng kanyang pangako. So tayo yung mga tumanggap na totoo dahil ang pangako ay natanggap na natin din. Ano ba yung mga pangako? Yung buhay na kaiba. Wala ka maraming pera, pero panay ang labas mo. Tingnan mo naman yung Facebook, pinuno na natin. Aba, maraming pera si Pastora. Kasi ang tingin niyo sa pera, blessing. Hindi ba blessing yung inadapt ko si ano? May ginawa naman ako. Akala naman nila pag pastor ka, napaupo-upo ka lang. Kung maka-insulto ito mga business people, akala mo sila yung masipag. Masipag siguro magnakaw. Kaya nga, sumasagot din po ako kasi sabi ng Lord, come, sabi niya, let us reason together. Kailangan sumagot tayo. Hindi pa bait-bait yung mamigay ng mga electric pan, ng mga tsinelas, kung saan-saan, tapos ano? Yun ang ginagawa ng clubs. Nire-reject nila ang simbahan. They don't even give to the church because wala silang tiwala. Dahil pag wala kang tiwala, wala rin magtitiwala sa iyo actually. So, God wants you to open up your eyes. Lahat tayo ay born again. Tayo yung hinirang ng Diyos. Paano mo nasabing hinirang ka? Binigyan ka ng banal na espiritu, hindi basta-basta binibigay yan. Binibigay yan dahil nakita ng Lord na talagang ikaw ay capable na sumunod sa Kanya. Anuhin mo yung car kung di ka naman marunong mag-drive. Anuhin mo yung banal na espiritu, hindi wala ka naman planong sumunod. Hello? Okay, so the Lord shall command His blessing. Dito po tayo ang ating text po ay nasa Deuteronomy 28, 1-17. So bago yan, let's go to Exodus 33:15. Lagyan nyo ng mark yung Deuteronomy 28 kasi yun po ang ating text. Nasa live stream, I would like to welcome you. I promise you, I will be administering the grace of God here. Ang associate pastors na po ang magsisermon at si pastora ay may backup na lamang. Talagang kailangan ko po mag-supervise. Mahirap kasi ako nagpipreach, hindi ko kayo masyadong matutukan. I want you to really be, kasi flat po tayong lahat. Kaya if you honor me, you honor them, and you honor the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos ang importante. Ang honorable dyan ay ang salita ng Diyos. Huwag na po tayong Kristiyano na namimili tayo kung sino ang mag-preach. Kaya nga ako, tinitraining ko lahat. Kapag bago kayo mag-preach sa pulpit na to, maghugas muna kayo. Walang perfect, pero kailangan ay magpatuwid muna tayo bago tayo mangtuwid. Kasi magtutuwid ka sa mga may mali eh. Ngayon ikaw may mali din, natural, medyo hindi mo ma-enjoy ang otoridad. Sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan. Ito po yung 33:15. Alam nyo ba na si Moses ay leader sa Old Testament? Tutunghayan po natin ang command ng Diyos sa Old at saka sa New. Kailangan po kasi merong shadow ng Old Testament is the shadow of God sa kanyang bagong tipan. Ang bagong tipan niya ay si Jesus. Kaya nga pumunta siya rito para palayain tayo sa mga nagpapahirap sa atin. Alam natin na nagpapahirap sa atin ang demonyo, ang prinsipyo ng mundo at ang sarili natin. Pumunta si Jesus para palayain ka. Dahil ayaw ka na niyang mahirapan sa buhay. Palakpakan natin siya. Kapag hindi niyo po alam ang gamit ng Bible, mamimisuse niyo yan. Magbasa kayo ni Genesis down to Revelation, but you need to have guidance. And God is putting mentors. Remember, bakit apostolic at saka prophetic ang mentorship ni Jesus? Sapagkat siya po ay nagbibuild ng
cornerstone. Ang kanyang pundasyon ay very, very strong. That's why He is the rock. He is the rock of our salvation. Apostolic means building up a building with a very strong cornerstone. And that is Jesus, the Word of God. And prophetic mentorship. Mini-mentor natin ang mga tao. Ako mini-mentor ko kayo, magme-mentor din kayo. Kasi ganun ang sabi ng Lord. May estudyante, may teacher. Later on, yung estudyante maging teacher. At marami pa ang gagawin ng Lord to the next generation. At ito ang sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mamamayan kung di nyo kami sasamahan. So it means to say, sa Old Testament pa lang, pinakita na ng Diyos na siya ay persona. Na He is a live God. He is the Holy Spirit. We have to confirm na ang Diyos noon at ngayon ay iisa. Si Moses, leader siya. Pag sinabing Moses, leader yan. Siya ang nakikipag-usap sa Diyos. Kapag leader kayo, handa na ba kayo? You need to contact God. You need to encounter God. Dahil kapag wala kayong boses na narinig, puro basa, sulat, hindi yan leader. Ang tunay na leader ay pinili ng Diyos na i-reveal niya ang kanyang sarili. Para kahit na nagbabasa kayo ng Bible, sa loob ninyo, nangungusap pa rin ang Diyos. Presence ng Lord po ay napaka-importante. Kaya tuwing ako'y alis, hindi ako papayag na hindi tayo manalangin. At hindi ako papayag na hindi ako makinig. Even if kayo ay pinagpipray ko, nagmamadali kayong umalis, talagang i-hold ko kayo. Lalo na't may narinig ako sa Diyos. Yan ang leader. Responsable ka. Hindi yung, ano ka na lang, jump up ka na lang kahit walang sinabi ang Diyos sa'yo. Basta't gusto mo, gagawin mo. Wala kang otoridad. Hindi mo malang kino-confirm kung ang salitang i-display mo o isasabihin mo sa pulpitong ito ay konfirmado na galing sa Diyos. Kung lahat naman kayo ay confirm na lang, hindi nyo na kailangan si pastora. Tama ba? Kaya nga ang Diyos wise, nagbigay siya ng salita personally, pero tinatag niya ito para maging corporately. At doon sa corporate, idadaan niya ang kanyang authority. Pag sinabing authority naman, may magulang, may anak, may matandang anak, may bunso, ganun. Kasi pamilya po ang structure ng Diyos, ng ating simbahan. Family, we are not a religion. We are fellowship. Pag sinabing fellowship, ito ay family. Fellowship, may relasyon. Amen. Ay pag religious ka, offensive, madali kang masaktan, ayaw mong i-correct, ayaw mong disiplinahin ang bata. Dahil religious ka nga eh. Pero ang may relasyon, nakikialam. Kasi anyway, pag may sakit ka, hingi ka rin naman ng tulong. Bakit hindi ka kung wala kang relasyon sa tao, walang tutulong sa iyo. Kaya nga, kailangan po natin makipagrelasyon. Dahil no man is an island. Hindi tayo mabubuhay na tayo lang. Come on, give Him a clap offering. Ang fellowship ay tinatag ng Diyos para sa relasyon. At yun, tayo'y pinanganak na walang relasyon sa Diyos. Binalik niya Jesus sa pamagitan ng kanyang salita. Sundin mo lang. Dahan-dahan bumabalik ka. Ang dati mong anyo na godly ay bumabalik. Kaya si Moses talagang hinahanap niya ang presensya ng Lord. Bawat direksyon, bawat inyong mga desisyon sa inyong business, sa inyong lahat, sa inyong pamilya, seek for God's presence. Because if there is the presence of God, there is peace. Huwag kayong magdesisyon na kayo'y may takot, may alanganin, dahil ang Diyos ay wala. Ganun po ang mensahe ni
Moses sa ating lahat ng mga leader. Whatever you decide, you have to confirm it to the presence of God. Ano na siya nga talaga ang babae at lalaki para sa buhay mo. May peace. Hindi yung parang pinipilit mo, parang maubusan ka ng babae at maubusan ka ng lalaki. Hindi po yun. You really need to be in the presence of God. Because only God knows the right timing, the right person at the right time. Okay? So palakpakan natin ang Lord. So how do the Lord will command this blessing according to the Bible? Ito po tayo sa Deuteronomy 28. Ngayong taon, 2023, we've got to renewal of the command of God dahil ang Diyos ay bago. Kaya pag Old Testament ka, ano yung natutunan mo kupong-kupong, ngayon hanggang ngayon, kaya nga hindi nagbabago ang buhay mo dahil hindi mo nire-renew. Sabi ng Romans 12, renew your mind. Ang mind po natin ay dapat i-renew, ibabaguhin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Iba kahapon, iba ngayon. Kaya maraming religious na frustrated. Kasi nag-stick sila sa sinabi ng mga ninuno. Dito tayo sa banal na espiritu, lagi po siyang bago. God command a blessing to His people. Ang pagpapala sa pagsunod. Okay. Sa English, obedience. Binabaliwala natin ang salitang obedience kasi mahirap. Ang salitang pagsunod, ganun din. Tagalog na nga yan eh. Si Satanas po ay hindi marunong sumunod at wala siyang intensyon sumunod. Marunong siyang magbasa. In fact, alam niya at kumpleto ang kanyang alam sa Bible. Memorize niya. Doctor of the doctorate, si Satan. Because remember, he was a right hand of God in the heavenly realm. Bakit nahulog siya? Naging pangit siya. Naging satanas siya dahil sa rebellion. Dito sa church, marami pa tayong example ng mga rebellion. Kaharap si pastora, ang galing, pagtalikod. Di ba? O ngayon, napatunayan nyo na ba? Ilang taon na? 25 long years. O sa kakalaban-laban nyo sa inyong pastor, anong nangyari? Anong nangyari? Pabalik-balik ka sa ospital, pabalik-balik ka kung saang mga bundok. Hindi mo nga mabago eh. Hindi mo mabago. Sinabi ng Diyos na kapag ikaw ay rebelde, makikita ito sa bunga. Kapag ikaw ay tagasunod, makikita din ito sa bunga. Hallelujah! Are you ready? This word is for us, for you personally. Ang pagsunod. Ang pagpapala, blessing ay sa pagsunod. Makita mo yung iba dito? Yung ayaw magpasakop sa righteousness? Si pastora yan kasi parang Diyos yan. Kung magsalita, ganyan-ganyan, rebuke. Doon kami sa pastor na walang rebuke. O di, malaya kang makipag-adultery. Ayan nga, baliwala eh. Pati pastor, nag-adultery, baliwala na lang eh. Tama, mamili ka. Kung wala ka namang intention punta ng langit, do not waste your time para magpa-rebuke. Kaya nga kinukongratulate ko si Romel at ang kanyang buong pamilya. Nag-graduate ng rebuking, 8 buwan sila dito. Hindi basta-bastang nakakulong ka dito sa pakpak ni Pastora, the rebuker. Makapasa sila, palakpak. Kaya yung maalis mga tao kasi rebuke ka ng rebuke. Bahala na mag-alis sila. Basta yung rebuke, hindi ko ialis. Kasi nasa Bible. Yung umaalis, wala sa Bible. Ewan ko kung saan sila papunta. Kung lubos ninyong susundin, ito ang sabi ng Deuteronomy 28, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, now, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Verse 1 pa lang yan. Suriin natin. Mukhang hindi nagre-react yung iba. Sabihin mo sa katabi, buhay ka, di ba? Born again ka, di ba?
So pairali natin ang ating puso dahil ang puso ay may pangunawa sa kanyang salita. Obedience is the place of blessing. Sa Tagalog, ang pagsunod ay ang pagpapala. Walang pagsunod, walang pagpapala. Kami marami din kami pera, kahit hindi kami nire-rebuke, ang dami namin pera, blessing. Hindi po yan biblical. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Baka naman mamatay kayo na hindi nyo alam. Tapos pagdating doon sa judgment, sabihin mo, ay hindi ko alam, Lord. Sabi ng Lord, excuse you, no one. Walang ma-excuse sa hindi mo alam dahil binigay ko na ang buong Biblia sa iyo. Para i-check kung kayo nga ay nasa katuwiran o sa kalikuan. Alright. So, suriin natin ang verse 1. Sabi niya, bilisan natin, kung lubos. Lubos means full. Kaya nga nilagay ko na naman sa baba ng aking VCF 2023. Sumunod kayo o hindi. VCF 2023 will be fully committed to Christ. Lubos, fully. Hindi partial, hindi 1/2, hindi 1/8, hindi 98. Fully. Kung lubos niyang susundin ang Panginoon ng iyong Diyos, ito daw ang gagawin niya. Gagawin mo ang utos. You obey God's command. Alam mo ang command. Kung hindi ka nagbabasa, hindi mo alam. Kaya pala wala kang submission sa authority mo dahil hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Binabasa mo lang. Wala kang intensyong sumunod. Alam nyo, tandaan nyo, ang taong ma-pride, alam mo yan, pabalik-balik sa ospital. Di na natuto. Andyan ka na naman. Sabihin mo nga sa katabi, lahat tayo may ma-ospital naman. Pero yung pabalik-balik mo kang katangahan na yan. Dami mong pinaglaban. Yung hininga mo, hinahabol-habol mo. Parang naglalaro ka eh. Pag nakalusot ka, gusto mo uli. Parang Ferris wheel, ano? Paulit-ulit, Ferris wheel. Walang pinagkatandaan. Ma-imagine ninyo, medyo hard ito ha. Ganyan po talaga si Jesus eh. Wala tayong magawa. Mukhang iba yung Jesus ninyo. Makain lagi ng puto. Ang Jesus ko, rock eh. Hard. Ma-imagine mo, wala kang pinagkatandaan. Grade 5 ka, yung tsinelas mo, yun pa rin ang suot mo. Grade 5, di siyempre maliit pa yung paa mo. Ang layo na, 30 plus ka na ngayon, ano na kaya yung size ng paa mo? Yung tumanda na, iiwanan yung dating tsinelas, kunin ang bagong tsinelas, yun ang may pinagkatandaan. Ibig sabihin po, Tagalog ito, alam mong naranasan mo na ang ma-ICU, naranasan mo na ang mahabol ng hininga, ba't hindi mo natandaan? Wala kang pagkatandaan. Hindi ka nag-grow. Ang tagal mo na sa ministry, hindi ka pa rin nag-grow. Parang ganun ka. Yung tsinelas mo nung elementary ka hanggang ngayon, lulo ka na, ganun pa rin ang tsinelas mo. Klaro ba ang parabol ko? Palakpak. Gagawin ang lahat ng utos niya, ibinigay ko sa inyo ngayon. Gagawin niya kayong nakakahigit. Paano gagawin ng Lord yun? Yung bang, baliwala ka, wala ka ng moralidad. Abay, ino-honor ka ng ibang tao dahil sa Kanya. Dahan-dahan and then you're exposed. Ang Diyos ay gumagalaw at nakita niyang sumusunod ka. Doon ko nakita, nadidelight ang Lord kapag sumunod ka sa Kanya. Siya ang may kapangyarihang itaas ka.
Simple lang gagawin niya, iko-connect ka niya sa mga tao. I thank God, ako ay na-connect sa mga Amerikano. Siyempre, kahit papano kapag Pilipino ka, from peso to dollar ba? Ganun, ibig sabihin na-elevate ka, hindi ka sa pera nakatingin. Nakatingin ka, na-elevate ka. Yung kausap mo, mga dignified, yung mga tao, hindi yung kapag dignified yung kausap mo, na antok ka, kakain ka lang. Siyempre, pag anak ka ng Diyos, representative ka. Kaya nga hindi tayo natutulog, tayo nag-aaral para i-represent natin ang kaharian ng Diyos ng tama. That's why IYP, I announced today. Suportahan niyo ang IYP dahil ang IYP ang siyang magpo-promote ng ating BCF. Walang promotion ng BCF natin, wala itong mapupuntahan. I did it for the past how many long years. Inassign ko ang young people, mukhang hindi mag-work. So this time, I will itutukan ko ang IYP. Ang International Young Professional, you need to be elevated. Pag professional kayo, dapat makita nyo ang sarili nyo, ganito kayo. Hindi kayo ganyan. Kaya nga may IYP tayo to lift up all the professionals here in South Cotabato. Train them in a way that they should go. So that naman, hindi yung tumanda sila pa us-us ni hindi na-recognize na professionals. You need to go with your level. Sayang, nag-graduate kayo na hindi kayo nakakuha ng moralidad. Meron dyan iba, hindi nag-graduate pero parang doctorate. Ino-honor ng mga tao. Ang target ng Diyos ay makilala ka na ikaw ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay tinitraining. Pag ikaw ay anak ng hari, magmula sa maliit, they will be hiring a tutor for you to become a king. Anak tayo ng Diyos. We are planned by God to become king and queens in the kingdom of God. Kaya nga, dapat i-improve ang English. Tulad nito, kaya hindi ko ma-assign. Kung minsan, tinitingnan ko rin yung mga diction ninyo. Sinabing English, Tagalog pa rin. Sinabing yung mga is at are, So, we need to develop. Kaya nga nagbabasa kayo ng Bible, di ba? Pag nag-study kayo, ibig sabihin, willing kayong magpakorek. Ang taong hindi magpakorek, hindi siya naaangat. Correction is for your elevation. Come on, church! Gagawin nyo kayong makahigit sa lahat ng bansa. Paano ito nung araw? Hindi ko ito maintindihan. When I went to Korea, and even in Singapore, nagkaroon kami ng international training. Lots of people, all colors nandun. Ako yung pinili na praise and worship ng aming grupo for 45 days. Can you imagine? Marami, Ghana, South Africa, nandyan lahat, ang gagaling. Pero ako yung pinili. Ibig sabihin, nakakahigit ka sa lahat ng bansa. Pag anak ka ng Diyos, nagagawan silang magbigay ng bouquet sa mayor ng Singapore. It so happened na spot ako ng aming coordinator. Sabi niya, ikaw ang napili kong magbigay ng bouquet. It's an honor, di ba? Dami-daming tao, iba-ibang mga bansa. Ikaw yung magbibigay. It so happened, I represent the Milgetic na style na si Raburar pa yung gumawa nun. Talagang everybody was so attracted by the color. At the same time, yun din ang damit ng mayor. It was not an accident because gusto ng Lord na patunayan na ikaw ay nakakahigit sa iba. Kaya maraming mga leon na mga mata ng mga taga-ibang bansa sa akin, parang sino ka? Ganon talaga. Pag bless ka, iniinggitan ka. Kaya sabi ng Lord, fix mo lang mata mo sa akin, fix mo lang mata mo sa akin, fix mo lang mata mo sa akin. So I've got the eye of an eagle. So it doesn't matter. Whatever they look at me, whatever they look, wala akong pakialam. I go straight to represent my God.
Nakakahigit ka sa lahat ng bansa. Even in Korea, pinagpipilian din kami doon kung sino mag-preach. Yung Indian o yung from a place, ano to? Spaniard. A Spaniard ako at ang Indian. Siyempre may try out. It's not because siguro I'm just better than them, and at the same time, God appointed me to that special assignment. Kaya doon mo mararamdaman, nakakahigit ka sa lahat sa ibang bansa. Rito sa mundo. If you are a son of God, if you are a child of God, people will sense that you are bearing the image of God. Wherever you go. Pangalawa, kung susundin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos, itong mahirap eh. Si Satanas hindi niya kayang sumunod. Kaya niya mag-recite. Kaya niya magbasa. Kaya niya rin pumasok sa church. Mag-praise and worship. Kaya niya rin maging pastor. Ngunit hindi niya kayang sumunod. Yan yung pagkakaiba. Are you taking down notes? Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ano yan? Lagay natin, bilisan natin. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. In other words, yung workplace ninyo, pagpapalain niya. Hindi kailangan bukirin. Lahat ng workplace ninyo ay pagpapalain niya. Negosyo, whatever. Bukid means a place of your living. Yan ang una. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Ako, marami akong anak. Sa ganitong edad ko, dumadami pa ang mga anak ko. Ito yung maganda, blessing talaga na sinasabi ng Lord. You become the mother of all nations, just like Sarah. Can you imagine? Yung iba sa kanila, hindi ko naman pinadayaper. Pero nagbibigay sila sa akin ng kanilang token as a parent. Ibubulgar ko na si Joy Bacod. Talagang yan ay na-training ko. Almost 20 years na siya na VCF. Never siyang nag-fail mag-tithes. Dapat naman talaga ipagmalaki yan. Hindi yan itinatago. At hindi lang yan, ever-increasing ang tithes niya. Mula sa maliit hanggang sa palaki ng palaki. I hope you're listening. I'm so proud of that. Sabi nga ng Lord, give honor due to those who should be honored. Ang tithes po kasi ay secret between you and God. But it will display the secret. Sa pamagitan ng mga pagpapalang ini-enjoy ng isang taong matapat sa Diyos, yun ang display ng Diyos na may ginawa ka, kaya naman ikaw ay nag-enjoy ng kanyang pagpapala. So ang pagpapala ay pabor. Di kailangan marami kang pera, katulad ko. Wala akong maraming pera. Simply lang, the Word of God is in me. So each time I give the Word of God to people, they give me back as the way of thanksgiving. Hindi naman ako naniningil. Yung iba nga dyan, hindi ko naman masyadong minimentor. Yun pa yung lalong malaki ang bigay. Tataka ka, baliwala sa kanila. At syempre, alam naman ng Diyos ang kailangan ko. Alam niyang pinapakain ko rin si Lilibet. Inaano ko rin mula pa yun noon. Mula pa nung siya ay may cancer. Hindi ko kailangan sinabi ko lang ito, kailangan naman mas sabihin sa inyo para makita ninyo kung anong nangyari. Kung sinungaling ako, corrupt ako na pastor, imposible mabubuhay ka ng 25 long years. Buhay ka pa? Magnanakaw ka? Buhay ka? Hello? Yung ibang kananakaw pa nga lang, patay agad eh. Palakpakan natin ang Lord. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Well, kapag kayo ay, like, kapag nasa ministry kayo, yung mga nakakonect sa atin,
Nagugulat ka, mga hayop nila, anak ng anak. So, hindi iyo hayop, pero sabi niya, lahat ng sakop mo. Kasama ka na rin doon, bibigyan ka rin nila ng manok. Di ba? Kaya nga, sabi ng Lord, ito ay pagpapala. Ako ay nabuhay sa pagpapala. Hindi po ako nahihiya. Mas nakakahiyang nagnegosyo ka, nagnakaw ka, na 10 piso ang pako, bininta mo ng 100. Yung bang, hindi ka nahihiya kasi wala kang tinatago. Naintindihan mo ba natin? Masakit po kasi ang nasa light. Pero, ikaw ay malaya. Masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng pera para bumili ng pagkain. Yung pagkain ko, araw-araw namimigay ako, hindi na uubos. Maliit yung office ko, pero puno ng pagkain yan. Hindi yung ako talaga bumili sa palengke, hindi. Bumibili ako para sa ibang tao, hindi para sa akin. Dahil totoo ang sinabi niya, pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Masaganang ani at pagkain. Iba naman sa inyo, hanggang ngayon, pagano? Hindi mabubuhay ng walang pagkain sa Noche Buena. Hindi makonsider na pari na kayo. Lahat po tayo mga anak ng Diyos. Hindi na tayo dapat nagluluto. Tayo ang pinapakain dahil si Jesus ang celebrator natin. Ay hanggang ngayon, slave pa rin yung iba. Luto ng luto. Hindi pwedeng walang linuto. Walang Pasko kapag walang luto. Kaya dun, ultimong pera mo, bibili mo pa dun. Dut ka pa dun sa KCC Mall kahit na maraming tao. Nakaganon ng iba. Wala ka dyan. Sabihin mo sa kapatid, pag born again ka, may pinagkatandaan ka. Iwanan mo yung mga slavery. Kaya wala kang pera. Puno ka ng pagkain. Alam niyo ba ang pagkain ay kalaban natin? No, silent in the court. Friend nyo kasi. Ang pagkain ay nandyan lang, mga kapatid. Araw-araw, kung gugustuhin ng Lord, hanggang dito lalabas yung pagkain nyo. Nasa atin ang kontrol. Kaya hindi tayo pinagpapala kasi parang nasa utak na natin pag wala tayong pamalingki, kawawa kami, magpapakamatay na lang kami kasi wala kaming makain. You're a fake. Tinatalaga ng Lord nung minsan, hindi tayo dapat magkaroon ng pera para i-test tayo. I-test tayo kung ano ba ang ating reaction pag wala tayong pera. Mag-worship ka pa kaya sa Panginoon? Wala kang pagkain? O nag-worship ka dahil marami kang pagkain? Ipapatalo, ito ba? 6, pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ano bang ginagawa natin? Look at your neighbor. Anong ginagawa mo araw-araw? Siyempre, hindi niya pagpapalain yung yung mga last. Yung mga ginagawa niyo yung karumal-dumal. Iba may sakit na, may mga HIV. Ay, by the way, 2,000 plus ang HIV sa Coronadal City. Baka hindi nyo alam. COVID kayo ng COVID. Ang HIV ang dumadami. Silent in the court, baka may HIV kayo ha. Sabihin mo nga sa katabi, hindi mo ba alam yon? Ito ay problema ng Coronadal City. Ubus na ang mga gamot. Siyempre yan ang sakit na yan na kinahihiya natin kaya hindi natin sinasabi. Kaya nga si Jesus pumunta rito para gamutin ang utak ng cause ng HIV. Thank God for Romel. Tututukan ko na siya talaga ngayon. Hindi lang 45. Tututukan ko na siya dahil may trabaho kami sa mga LGBT dito sa Coronadal City. HIV. Anong gagawin natin? Kakanta tayo ng hallelujah? Hey, hindi tayo church na ganun.
Na kahit nangangalunya yung mga praise team leader ninyo dyan, ay baliwala sa inyo. Hindi ganyan ang BCF. Hindi tayo perfect, pero kinakailangan natin ang Diyos na perfect para ayusin ang hindi nating perfect na buhay. Palakpakan natin ang Lord. Ikapito, ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang kaaway na sasalakay sa inyo. Wow! Kaya nga bold tayo mga anak ng Diyos dahil alam natin na ang ating host, the Lord of hosts will send us thousands of angels to fight for us. And so therefore, ipapatalo ng Diyos ang ating mga kaaway. Kaya hindi tayo dapat natatakot. Look at your neighbor. Anong kinatatakot mo? Ang sasabihin ng mga tao na wala kang handa sa Pasko? Pagka umaga, magtatawagan, "Uy, alam mo, marami kaming pagkain, halika dito." Ay, hindi kasi, mayroon din kami, hindi naubos. Yun po ang problema na hindi natin na-solve dito sa Pilipinas. Lahat ay gustong magluto. Kaya alam ko, hindi ako nagluluto, nagpapaluto. Dahil hindi ko kaya sagutin ang mga imbitasyon left and right. Sabi ko na lang, sige, tabi mo yan. Kasi may pagbibigyan ako niyan. Kaya akala ng mga tao dito sa BCF, wow, si Pastora, maraming handa. Hindi nila alam yun ay pasa the ball. Are you blessed tonight? I'm talking about pagpapala. Huwag kayong maniwala dyan sa mga pagpapala na nasa kasalanan, maraming pera, pagpapala ang tawag nila. Sabi mo sa katabi, mag-aaral ka naman, deng. Mag-aaral tayo, hindi pagpapala, yan. Pahambog yan. Kung ikaw ay nasa Panginoon, you express your love to God beyond, higit pa sa pera mo. Hindi mo kaya ipagpalit ang mga reunion, ang mga pera, ang mga handa sa time ng worship. Dahil yan ay eternal yan, yung handa, hindi naman eternal, external yan. Itatapon mo sa septic tank yan. Ito, hindi mo ito matapon dahil eternal itong pag-worship ninyo. Kung may sasalakay man sa inyo, ipapatalo ng Diyos. In other words, He is the Lion of Judah who can protect us. Kaya meron akong confidence. Everybody say, may confidence ka ba? Hindi sa ngipin, the glitter you smile. O hindi yon. Confidence, may kumpiyansa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos mo. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Hallelujah. Number 8 ng pagpapala. Mahirap talaga ng Tagalog. Ilonggo ka, Tagalog. Mahirap, pero magganon pa man. All things are possible. Pagpapalain ng Panginoon ang inyong Diyos ang lahat ng ginawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Lupain means kung saan kayo nakatira. Pamilya. Pagpapalain kayo ng Diyos. Tuwing tinitingnan ko ang mga relos ko, ang dami-dami, namigay na nga ako, ang dami pa rin. Ibig sabihin talagang pinagpala ako. Pinagpala ka, sobra-sobra, yung lahat sa iyo. Tingnan mo yung sabi nila, bless sila. Tanungin mo sila. Balang araw, tanungin mo sila. Sabihin mo, wala nga kaming pera. Hirap nga kami. Nung isang buwan lang, pagpala kami. Ayon sa pinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Pinili ba tayo? Kapag pinili tayo, natural, mayroon tayong guarantee. Meron tayong tatak. Kung si Satanas may tatak na 666, tayo naman ay may tatak na banal na espiritu. Makikita ito sa ating mga pananalita, gawa, pamumuhay. Hallelujah! Kaya tayo ay pinili niyang mamamayan. Bakit mamamayan ang tawag niya sa atin? Tao ng Diyos. Saan siya natitira? Kaya nga ayaw niya ng templo na pisikal. Naninirahan ng Diyos sa tao.
sa kanyang mamamayan. So if you are a citizen of God, you must be righteous. You must be obeying God's rules. At kapag obedient tayo, natural, kasabay niyan ay ang pagpapala. Naka-attach sa obedience ang blessing. Palakpakan natin ang Lord. Likewise, naka-attach din sa disobedience ang curse. Kaya kung daw kayong mga Kristiyano, kapag kayo ay pinagpala, tapos nakalimot na naman kayo sa Lord, usual na yan, parang Ferris wheel, nakakabingi na. Nung walang-wala, nandito. Nung marami ng pera, busy ako, may ano ako. Nung walang pera, lagi akong, may service pa ba sa susunod? Nawa hindi nyo ito makalimutan. Kahit saan man kayo dalhin ng pera, tandaan ninyo, paglalaruan lang kayo ng pera. Money is a play money if you don't have God. Pinagpala kayo, nagkaroon lang kayo ng sasakyan, hindi na kayo nagsimba. Look at your neighbor. Talagang tama yung, di ba, 10 ang pinagaling ko, nasan yung 9? At least may bumalik na isa. Ang sakit sa part ng Diyos na pinagpala tayong lahat tapos hindi man lang tayo bumalik sa Kanya. May iba naman, panay ng kanta. Ang tawag nila dyan, praise team kami, kinuha kaming praise team, hinire. Lahat tayo praise team. Ang mga anghel, pagdating sa langit, hindi na kayo kailangan kumanta doon kasi meron ng choir. I'm sorry. Sila itinalaga permanent na choir. Kahit anong ganda ng boses mo, wala na doon. Dito, hindi ibig sabihin na ikaw ay kumakanta sa church, ikaw na ang pinagpala. Lahat tayo bawat isa sa atin may kanta. Kaya nga pinili ko talaga yung perfect na lang na hindi sintonado para walang away, di ba? Ma-minimize natin yung mga tapakan, apakan, di ba? Yung mga tapos yung away-away na may na-late, tapos yung pera natin dito sa church, ibibigay pa natin sa mga drummer, tapos kung nag-anak sila at bigla na lang may papadidiin, tutulungan kasi drummer. Salamat naman at nailigtas tayo ni Jesus sa lumang tipan. Bin mo sa katabi, lumang tipan ka. Hindi maamin na meron na nga, ginawa na nga ng Lord na meron na tayo mga orkestra dyan. Ibigay niyo sa mga taong talagang itinalaga ng Diyos. Yung iba trying hard pa para lang matawag na praise team. Kaya nga po, ang importante hindi yung kanta. Ano bang importante sa buhay? The importance of this life is your life that you live. Your life that you live on this planet Earth is very, very important. Kumusta naman? Siyempre, binigyan ka ng talent, abilidad. Ngayon, sabi ng Lord, i-manage mo yan, anak. Nabigyan ng kalwalhatian ang pangalan ko. Huwag mo akong ipahiya. Kaya nga, kung tayo ay nagkamali, agad-agad tayong humingi ng tawad para mabawi natin. Kasi wala namang perfect talaga na tao. But kapag glorify natin ang Panginoon, hindi natin siya binigyan ng kahihiyan sa pamagitan ng adultery, pamamakla. Ibang term yan? Tama ba yun? Yung tumboy ka, yung babae, nahanap mo. Parang we're like animals talaga. Mga kapatid, si Jesus pumunta rito para gawin kang tao. Hindi hayop. Si Satan pumunta rito para gawin kang hayop. You act like a dog. Makikipag-sex ka sa kapwa mo lalaki. That's not honoring. That is dishonoring. Sa sarili mo pa lang. That's why you look cheap. Wala nang magtitiwala sa iyo, wala ka ng moralidad.
Kasi sinira mo. Inalaw mo si Satan na sirain. John 10:10, he said, the thief comes to destroy you. To kill, to steal your faith. Hindi siya magnanakaw ng pera, ha? In fairness, ha? Sabihin mo sa katabi, ikaw ang magnanakaw. Si Satanas hindi nagnanakaw ng pera. Oo. Ninanakaw niya pag, ang pananampalataya mo ang ninanakaw niya. Kala mo, ha? Kapag nahuli kang magnakaw, sabihin mo, nadala ako ni Satan ba? Diba, sabi ni Satan, ni 5, wala ako dyan, ha? Are you blessed tonight? Amen. Ang Diyos ay nasa kanyang bahay. Kung natamaan man kayo, sabihin mo, panahon na para manalo ka. Lahat tayo tinatamaan para umalis tayo. Tayo ay magbagong New Year. Paano ka mag-New Year? Paano ka mag-New You kung hindi ka aalis sa dati mo? Umalis ka na sa dati mo. Bibigyan ka ng Diyos ng panibago. Palakpakan natin siya. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos, mahirap yung utos, yung 10 utos. Kaya pinadala niya si Jesus para hindi tayo mahirapan. Sundin lang daw natin siya. Kung sakali man nagkamali tayo, sabi ng Lord, sagot kita. Sumunod ka lang, ha? Ano bang sumunod? Sa likod niya. Hindi yung sumunod ka, layo-layo mo. Follower is next to Him. Palakpakan natin na. Sabi ng iba, sa Korea, hello Korea, yung ating mga first batch na BCF. Mami, hindi ako tumitingin sa pusod ng mga Koreana. Kasi pag, kami, boyga din, nakikinig ka. Sinoon, sinasaway ko sila. May katuruan tayo na kapag 2, 3 tingin, nagkasala ka na. 2 o 3 tingin. Nasa bus, nasa train. Tapos, syempre, alam mo naman mga Koreana, labas pusod. Tapos sila nakaupo ganyan, kasi kararating lang naman Koreana. Ang puputi, parang manika, di gano'n, nakaganyan, nakahawak. Hindi man lang nila inoper yung kanila mga Hoy, anong ginagawa ninyo? Kasi nakatingin na sa pusod. Sabi, boy, i-display kita. Mami, hindi kami tumingin ng 2 beses, ha? Isa lang. Hindi na inalis doon sa pusod. Kaya hindi kami nagkamali, Mami. You see, tayong mga tao, talagang dahil sa may alam tayo na mga makamundong bagay, na mamanipulate natin. Kaya sino ang kawawa? Tayo din. No? Parang niluloko natin ating mga sarili. Sabihin mo sa katabi, natigilan mo yung panluloko mo sa sarili mo. Talagang kinarir mo yung it's a prank, ha? Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos, mamumuhay ayon sa kanyang pamaraan. Mahirap po kasi naman talaga ang pamaraan ng Diyos. Pero ito nga, binigyan tayo ng idea. Sumapi ka kasi sa kanyang pamilya kasi nandun niya ibubuhos ang kanyang blessing. Kaya nahirapan ka kasi paiba-iba ka. Sumali ka sa pamilya ng Diyos kasi sabi ng Diyos, diyan ako magbibistow ng blessing ko sa sa kanyang simbahan, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Doon niya daw ibubuhos ang pagpapala. Tingnan mo, yung sapatos na binigay kay Mami Louie, hindi kasya sa kanya o hindi bagay sa kanya at saka hindi dapat, sabi ng doktor. Napunta sa akin. Ibig sabihin, ako ay naka-enjoy ng pagpapala sa body of Christ. I tell you, no dull moments sa anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, magpaka-anak ka kasi. Kaya may dull moments ka kasi kung happy. Para kang half American, half Kailangan buo. Amen. At sa ganon, malalaman ng lahat ng tao. Ang mga tao ay nakaka-observe kung ikaw ay tao ng Diyos. Ang galing natin magsalita, laging nasa sabungan tayo. Yung mga anak natin nakakarinig ng mga kasinungalingan mo. Kaya mo magsinungaling sa harap ng iyong mga anak? Abay, matindi. Medyo may rangko ka, pare. Talagang wala lang konsensya ba? Nandiyan yung anak mo, alam nila na hindi totoo yung sinasabi mo. Talagang
taas noo ka pa rin magsalita. So, at sa ganon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon. Paano malaman? Eto na naman si Imboy. Paano mo malaman na ako'y Ilonggo? Siguro, sa pananalita ko, no? Ganon din ang born again. Malalaman ka na anak at pinili ka ng Diyos sa kapangyarihan na dala mo. Kahit anong plano ng demonyo, you will always have the last say. Dahil anak ka ng Diyos. Ipapatalo ng Diyos ang kalaban mo. Wow! Kaya nga, bilangin ninyo yung mga pagpapala. Kanina pa, oh. Yung iba sumusulat, yung iba wala. Sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Wow! Kaya pala nagsisialisan sila pag dumating ka. Feeling mo, ano ba to? Para ako may sakit? Bakit sila nagsisialisan? Mukhang nire-reject nila ako. Mali. Natatakot sila sa'yo. Dahil ang presensya ng Lord ay dala-dala mo. 11, pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing. Pinangako niya sa inyo mga ninuno na ibinibigay sa inyo. Pararamihin niya ang mga inyong mga anak, mga hayop at mga inyong ani. So parami, multiplication is one of isang indication na ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng hawakan mo, dumadami. So looking forward for BCF, ito ay hindi kasing laki ng ibang church doon. Maliit lang tayo, ngunit mayroon tayong kakayahang dumami. Dahil tayo ay pinagpala. Padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon. So hindi lahat laging ulan. Masisira tayo pag araw-araw may ulan. Hindi naman nakaintindi yung iba. Lord, paulanan mo ako araw-araw. Baka mamaya, sinagot ng Lord, hindi ka na makatayo. Mula sa taguan ng kayamanan, padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon. Yung alam niya na kailangan mo na. Hindi naman maganda talaga na nag-iimba ka ng stuff. Diba? Katulad ni Mama Jane, sabi niya, I have lots of stuff. Korean, Asian, I have lots of stuff. China and all that. Wala na siyang room. Ngayon ang problema siya, saan niya itatambak yung kanyang stuff? Bili ng bili, bili ng bili. Lahat, meron siya. Kung ano uso sa Germany, meron siya. Sabihin mo sa mga bansa, I have that. Ganon si Mama Jane. Sabi ko, wow, I can't imagine kung saan mo nilalagay yung mga pinamimili mo. Oo nga, yung problema, nagkakasira-sira. I bought that in Europe for $500 and, nabasag lang doon sa kanyang ilalim ng kanyang stockroom. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa tamang panahon, yung kailangan mo lang. Ang gusto ng Lord, mamigay ka. Pag November, ibigay mo lahat. Kasi sa December, alam mo, maraming dumating. Amen? Nagtataka ka? Nagtataka din ako. Pero hindi pala kataka-taka kapag nakita mo. Pangako pala ng Diyos na tatawa ka na lang. Lord, kabibigay ko ng sapatos ko, hindi na uubos. Maya mayroon na naman. Ano ba to? Hindi na lang ako magbigay. Hindi naman pwede. Kasi mapupuno ito. So because that is the cycle. Hindi ka magdalawang isip. Kanina nag-tricycle ako. Ay hindi. Nag-massage po ako. Sabi siyempre yung massage, may bayad na yan sila. Iniisip ko, kung ako yung massage, na umaasa naman lang sa tip. Maano ba naman mag-sacrifice ka? Pag malaki ang ibigay ko, ganito ang iniisip ko. Parang nawalan ako. Magandang kawalan. Nakatulong ka. Kasi pag hindi mo matanggap ang laki ng tip mo, mas malaki pa doon sa binayad mo, parang hindi mo matanggap. Kaya you can manage your mind. Parang nawalan ako. Kunwari nawalan ako nito. Hindi mabigat. Nawala eh. Di ba pag nawalan ka, sabihin mo lang, wala. Sa cellphone ko nga may 1,000 na wala. So wala lang.
Yung pagbigyan ka ng pagkakataon makapag-tip, hindi mo pa ginawa. Tapos nawala. E di wow. Kaya katulad ng tatay ko, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong liguan siya. I took the opportunity. Wala akong absent as long as may opportunity ako. Ginagawa ko dahil alam ko, darating ang time, wala na yan. So kapag nagbigay ka sa tao, tumulong ka sa tao, you're serving God. Mayroon akong binigyan, Pastora, sobrang laki binabalik. Sabi ko sa kanya, let me serve God. Okay po. I'll pray for you, Pastora. O yun. Yung binigay mo, magugulat ka, babalik sa'yo 10 beses. Totoo kasi ang salita niya. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ano bang ginagawa ninyo? Gumawa kayo ng sinabi ni Jesus. Sabi ni Mary, disciples, just do what my son said to you. Gawin niyo lang ang pinapagawa niya. At yun nga, ginawa ng mga disciple. Kaya yun ang the number 1 miracle happened in Cana. When water turned into wine. Dahil sumunod ang mga disciple, talagang nagkaroon ng milagro. Kaya pag wala tayong obedience, walang milagro. Amen? Magpapautang kayo sa maraming bansa. Tayo ang maraming utang. Ngayon sabi ng Lord, bantayan mo, basta't sumunod ka lang. Balang araw, ikaw ang magpapautang. Hindi lang sa dito, kundi pa rin sa ibang bansa. Kaya nga gusto ko talaga itong mga Bombay na ito, mag-utang din sa akin ba? Mukhang ako lang yata ang nangangarap. Baliktad din naman, hindi yung puro na lang Pilipino ang umuutang sa Bombay. Wala talaga. Siguro may utang kayo sa mga Tayo naman daw ang magpapautang. Ayaw nyo yon? Palakpak. Ay, ang hirap talaga maging teacher. Pero kayo ay hindi mangungutang. Sabihin mo sa katabi, hindi ka mangungutang. 2023, hindi ka mangungutang. Amen, amen, amen. Sige pa. Parang alanganin kayo Sabihin mo sa katabi, tama na yung utang mo. Tama na. Sobra na. Gagawin kayo ng Panginoon ng pinuno ng mga bansa. At hindi tagasunod lang, lagi kayong nasa itaas at hindi nasa ilalim. Kung susundin ninyo mabuti ang utos ng Panginoon na inyong Diyos na may binigay ko sa inyo ngayon. Ngayon, araw-araw may utos ang Diyos. Bantayan natin ang utos dahil ang utos ay katumbas ng pagpapala. Parang ganito, my Lord, hari ko, ano po bang gusto niyong gawin ko ngayon? Parang ganon. Di ba sa kaharian ganon? Nag-aabang ang mga tao kung ano yung utos ng hari. Dahil alam nila, kapag inutusan sila, may chance silang makareceive ng pagpapala mula sa hari. Kaya huwag ninyong suwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. Sana makuha ninyong ini-enjoy ko. May sinasabi ang Lord, ibigay mo yan. Ayaw mong ibigay kasi kabibigay lang sa'yo dahil ibibigay agad. Ibigay mo yan. So sumunod ako yung pala, mas malaki ang ibibigay ng Diyos sa akin. Sumunod lang kayo sa ibang mga Diyos na maglilingkod sa kanila. Sabi niya, at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong sumunod kay Buddha. Sa buhay na Diyos kayo sumunod kasi persona siya. Alam niyang makakabuti sa'yo. Yung santos, hindi nila alam. Patay sila. Kaya nga Isaiah 44 and 45, para sa mga mayroong idol-idol pa, basahin nyo yan, I guarantee you, 3 beses lang. Talagang mawawala ang mga idolatry sa buhay natin. Dahil siya ay persona, siya ay Diyos. 15. 14, wala na? Okay, ngunit hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susundin ng mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na binigay ko sa inyo. Ngayon, maranasan ninyong lahat
ng sumpang ito. Kapalit niyan, or ay kabaliktaran niyan pala, ay sumpa. Look at your neighbor. Hanggang ngayon ba nasa ilalim ka pa rin ng sumpa? Sa lilim? Ayoko ng kanta na yan. Sa lilim. Sumpa yan eh. Sa ilalim na po tayo ng pagpapala. Last. Let's go John 17. Ito po ang sabi ng Lord, call for unity of the body. Yun ay personal na dapat yung malaman. Deuteronomy 28, how the Lord commands His blessing. If you desire to be a blessed, makatanggap ng pagpapala ngayong 2023, subukan nyo yan, sabi ng Lord, kung hindi ko pagpapalain kayo na ayon sa kanyang pangako. Alright, amen? So, ito po ay call for unity. Alam natin na itong Christmas, binigay ng Diyos si Jesus for unity, pero anong ginawa ng mga tao? Kainan ng baboy, kainan ng mga kung ano-ano. Mga salad, mga reunion. Sabihin mo sa katabi, kari-reunion mo, anong nakuha mo? Di ba, sakit? At doon ang pride. Kasi mayayaman ang nandun. Nagpapatagisan ng papremyo. Walang masama. Talagang marami silang pera. Pero sana naman mabuksan nilang mata nila, marami namang street children. Bigas lang pare, hindi car. Look at your neighbor. Si Jesus pumunta rito para sa mga nangangailangan. Yung mga tumanggap nun, hindi naman nangangailangan ng car eh. Talagang sugal ang game. Okay. So sabi niya, we are called to be, alam niyo pag ikaw ay representative ng inyong nation, Philippines. Just like, sino ba ang the best na golf player in the whole world? Sino? Mukhang di kayo, ha? Sino? Si Manny Pacquiao na lang para mas makilala natin. Di ba si Manny Pacquiao ay nagdadala ng medal, gold champion. At ang kanyang pangalan ay dala-dala niya ang Pilipinas. He is representing the nation called Philippines. Kapag sinabing Manny Pacquiao, buong planet ay sasabihin Pilipinas. Ganon din tayo. Acquired ni Manny Pacquiao yung skills para mabigyan ng karangalan ang kanyang bansa. Tayong mga anak ng Diyos, binigyan na tayo ng regalo, ng talento, ng potensyal para i-represent natin ang ating bansang langit. Manny Pacquiao have been receiving gold medal. Tayo din ay nagiging gold medal. Dahil sabi ng Lord, you're running for the kingdom of God. You are representing me. You are representing the kingdom of God like a nation. Kaya ayaw nating magkasala dahil hindi natin, nami-misrepresent natin ang nation. Hindi natin maipagmamalaki kung ang ugali natin ay hindi talaga makalangit. We should be a gold medal bearer of the kingdom of God. Are you blessed tonight? You and I must be a gold medalist. How are we to be the foundation of the kingdom? We are living in a day of great division. Dito na po tayo sa panahon na puro divide na lang. Look at America. Hindi na United States of America. Hindi na po sila united. They are divided states. Example lang po yan din natin sa atin. Dito sa church, divided tayo kapag negative tayo. Samantalang yung iba nag-worship, ikaw naman nagmumurmur. You are dividing the kingdom. So, Christmas. Hindi totoo ang Christmas mo. Dahil hindi mo naintindihan, Christ came to call for unity. Muslim ka man, ano ka man, basta tao ka, sa buong planet Earth,
iniimbita ka ng Diyos na mag-unite sa Kanya. Kaya nga ang pangalan niya ay Elohim. Siya ay one with Himself. He wanted everybody to be one with Him. That's unity. Come on. We're not here to divide walls, creating conflict after conflict. Kaya kayo, Muslim kayo, kami Catholic kami, kayo, ganyan kayo. Pag nagkasakit sila, hanap sila ng born again. Tayo, hindi tayo naghahanap ng Catholic. Naghahanap tayo sa kanila para mabuksan ang mata nila. Na hindi santos ang makakaligtas. Savior of the Claro, Merry Christmas. Savior is Christ. Hallelujah. Isigaw mo nga yan. Christ is my Savior. So He's calling for His church, people of God, to be one. And the greatest verse for that is in John 17:11. Tingnan natin. Is Christ called for unity for the whole world. This January, I want you to listen to the call of God. What is the call of God? He calls for unity. Because there is power in unity. There is no power in disunity. In disunity, there is death, separation, divide. But in unity, there is life, there is power, there is strength. Hallelujah! Ito yung maganda sa born-again believer. Kahit hindi eleksyon, tuloy-tuloy ang sermon. Tama po ba? So, ang sabi niya, John 17:11, ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila, sinong sila? Ang mga disciple. Disciple ka ba? O, kailangan magpa-identify tayong disciple tayo. Mananatili pa tayo sa mundo. Mananatili pa tayo, nandito pa tayo ngayon. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. He's calling for oneness with Him and with the Father in heaven. Let's jump up verse 21. 21 to 23, this is our last verses. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, nanalangin po si Jesus, na silang lahat ay maging isa. Look at your neighbor. Hindi mo ba alam na pinapanalangin ka ng Diyos para makiisa sa Kanya? Makiisa sa mga anak ng Diyos? Hindi tayo mag-aaway. Hindi tayo magdi-divide. Tayo ay makiisa dahil ito ang panalangin ng ating Panginoon. Idinalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa, gaya natin. Oneness, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay suma-atin. Yan ang dalangin ni Jesus, na sumama tayo sa kanila. Yung tatlong persona na yan, sumama tayo sa Ama sa langit. Para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ay nagsugo sa akin. Our unity signifies that Jesus is Lord. Binigyan ko, verse 22, sila ng karangalan. Anong karangalan binigay sa atin? Tulad ng ibinigay mo sa akin. So ano man binigay ng Ama kay Jesus na karangalan bilang beloved Son, the same ang binigay sa iyo. You are the beloved. Tulad na binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na naman. Katulad natin. Paulit-ulit niya yung sinabing makiisa. At upang tayo maging katulad ng Diyos. That's why our goal in life is to be like Jesus. Last, 23. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin. Para sila'y lubos na maging isa. Isa na naman. Maging lubos lang ang ating unity kapag tayo ay nasa Ama at nasa Anak at ang banal na Espiritu Santo na nasa atin na nung tinanggap natin si Jesus.
Sa ganon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. God the Father loved you because the Son loved you. The moment the Son did not love you, the Father will not love you. Are you blessed tonight? Shall we all stand? It's Christ that calls for unity this year, 2023. May pangarap tayong magkaroon ng kapangyarihan. Hindi po lahat ng tao. Marami pong mga religious people, they don't care about fasting. They don't care about how to get the power. Gusto lang nila magsimba, okay na. They do not go beyond. Hanggang dyan na lang, kaya malaman mo talaga religious people hindi makatagal sa presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng pag tayo born again believer? Kaluwalhatian. Kaya hindi ka inaantok sa presensya ng Lord kasi mayroon kang glory. Ang glory ay nagmamanifest sa anak ng Diyos. Hindi lahat ng taong nagsisimba ay may glory. May disglory yung iba. Yung glory is yung radiance ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kaluwalhatian. Kasi ang description po ng presensya ng Lord ay rest. Ang description ng pahinga. Relax. Rest. Peace. Malaman mo ang taong walang peace, natutorment. Kung ano mga pinagsasabi, mga negative. Wala siya sa presensya ng Panginoon. Malalaman mo ang taong nag-obey. Meron siyang peace. Meron siyang love. Meron siyang joy. At yan ay hindi mabili ng pera. You may have all the money, but you cannot buy. I have the things that you cannot buy. Sa'yo ng lahat ng stuff mo, sa akin ang presensya ng Lord. Dahil sa presensya ng Lord, nandun na lahat-lahat. Are you blessed tonight? So Christ is calling us for unity. We have 8 new birth home churches. Ito po ang target natin. Last year, wala tayong ginawa kundi mag-reach out, nagtanim po tayo. Kung sa inyo, bali, laro lang yun. Do not expect for Pero yung nagbigay talaga ng kanilang buong puso, serbisyo, pera, lahat ng ginawa natin, nag-reach out tayo ng iba't ibang mga barangay, Luzon, Visayas, and Mindanao as well. Maging sa ibang bansa, tayo ay nag-reach out. Abot hanggang India, Singapore, Korea. Nagre-reach out po ako doon. Natural, ang sabi ng Lord? Ito ay tanim. So, alam nga naman, pag nagtanim ka, wala kang harvest. So, God is a God of timing. At habang nag-harvest tayo ngayong year na to, lalo nating i-develop ang ating mga home churches para mas marami ang ating ani bawat season. And season and out of season, you're going to harvest. Jesus came to destroy season. Sa kanya, all season. Wala po siyang sana all. Siya po ay all in all. Hallelujah! Are you blessed? Happy 2023. God bless you, and I believe you are going to enjoy my associate pastors during their sermons all throughout. Because sila po ay magsisermon na talaga ng proper, at sila ay magpa-proper training, nag-proper training para sila ay isasalang. So thank you sa inyo mga live streamer. I hope you're always still there. You continue to support the BCF no matter what, dahil nakita nyo naman, maraming nagbago dito. Marami po. Marami. Sabihin mo sa katabi, isa na ako doon. Mukhang di mo maamin. Kapag nagbago kayo, shout out. Sabihin sa buong mundo, planet Earth, na ako ay binago ng Jesus, ng Christmas, binago ako nito. Kaya ako nagsiserve sa Kanya.
Your decision of serving Jesus is the right and ultimate decision that you can ever make in your life. There will be no regret, but all throughout, joy everlasting and overwhelming. Lift up your hands, saints. Kung kayo ay hindi pa po talaga naging serious, ini-invite ko kayo. Pwede po kayong kahit sa online, kung ano man yung mga simbahan ninyo, huwag kayong pumayag na kayo ay malamig pa sa Sprite ang inyong pag-ibig sa Diyos. Dahil i-spit out po kayo. Dito po sa VCF, I guarantee you, the fire is going on. The fire, the holy fire is going on. And I want everybody, tinrain na po silang lahat kung paano gumawa ng gatong. Gatungan ang inyong fire para hindi ito mamamatay. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, we will be on fire. Tanggapin niyo po ang Panginoong Jesus. Magkaroon kayo ng relasyon, hindi religion. I tell you, walang nangyari sa religion. Sa relasyon may mangyayari talaga day after day. Handa na ba kayo? Panginoon, maraming salamat po sa inyong anak na si Jesus. Dumating sa mundong ito para iligtas kaming lahat. Salamat po sa ginawa ninyo sa Kalbaryo ng cross. One time kayong nagbigay ng inyong banal na dugo upang bayaran ang lahat ng aming pagkakautang, kasalanan. Maraming salamat. Tinatanggap ko kayo bilang aking taga-salba, Savior, bilang aking Diyos, bilang aking source ng lahat. Magmula ngayon, ang inyong banal na espiritu ay maninirahan sa aking puso. Salamat sa pagpapatawad nyo ng aking mga kamalian, ang aking mga kakulangan. At sa gabing ito, I declare, Lord, na ako ay iyong iyo at ikaw ay ang aking Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat po. Ano man ang mangyari, sabi mo, hindi mo kami pababayaan o iiwan man. Maraming salamat, hindi pa huli ang lahat. At ang aking kaluluwa ay nakaangkla na sa inyong kaluluwa. The Spirit of the Holy One is connected to my spirit. At ngayon, ako'y nakikiisa sa inyo. We are united, Lord, with you in Jesus' name. Everybody say amen. If you do that with all your heart, I'm sure you're going to be blessed beyond measure. Awitan po natin ng magandang awit. Lahat tayo, papurihan si Yahweh. Yahweh is the name of covenant name of God. Covenant name of God. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Siya lang dapat sambahin. Awit na mapupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat
matatag na pamilya pagpapalan, sa taong ito. buhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Worship Yeshua. Babago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Happy birthday, Rachel! Salamat. May pagkain kami. At dahil sa birthday mo, natutuwa kami dahil si Manong nagpadala ng pagkain. God bless you. We love you. And Happy New Year sa lahat. Sa lahat. I love you. God bless you. We love you.